So hindi ko alam yung tawag sa ganyang klase ng clouds. Napakaganda niya. Hindi ko alam kung ano yung exact term ng ganyang klase. Pero it's a good day here in Calgary, Canada. Few days ago, ang nangyari is mainit na yung kapaligiran dito sa Canada. And wouldn't you know it, kung mapapansin nyo, well, makulimlim yung weather, mahangin pa din, malamig yung weather, although natotolerate naman siya. So, it's a beautiful day again dito sa Calgary, Canada. So, despite that, magka-create tayo ng content of the day. May panibago tayong walang kwentang pag-uusapan sa araw na to. Ito yung kataga na sobrang sakit talaga. Ngayon, gusto ko mang gamitin yung background na to, yung mga clouds. Kaso against the light siya. So, well, ito yung magiging background natin sa likod. Hindi ko alam yung pangalan ng ganyang klase ng cloud formation. Nimbus. Nimbus lang yung alam ko eh. Sana nag-pay attention ako sa science dati. But anyway, balik tayo sa ating topic of the day. Ito yung isa sa mga pinakamasakit na statement na pwedeng marinig ng tao na galing sa isang relasyon. May iba na siya. So, hindi ka man necessarily galing sa isang relasyon. Like, for example, may admiration ka sa girl na to or sa boy na to. And then, nalaman mo, isang araw, mga alas 5 ng hapon, nakita mo sa story niya na may iba na siya. Ang saklap naman nun. So, hindi naman ganun kalamig yung weather. Kaso lang, windy. So, no choice tayo kundi mag-bonnet, mag-bundle up. Kasi sobrang lamig pa din. Although wala ng snow, medyo tunaw na lahat. Officially, soon magiging summer na. Mas maganda na yung gising natin dahil hindi mo na kailangang mag-bundle up. May enjoy na natin yung mga outdoor activities. Wala talaga eh. Hindi ko matripan yung winter dito sa Canada. Although, magandang magsuot ng mga jacket kasi para siyang pang-aesthetic eh. Kaso, yung weather, never siyang naging aesthetic para sa akin. It's unaesthetically pleasing. So, yung mahal mo, yung crush mo, or yung ex mo, may iba na. What? Kahit nga ex mo na yung isang tao, kung nakita mong may iba na siya, hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung bakit. Pero may konting hurt pa din, 'di ba? Lalo na kung minahal mo siya ng lubusan, genuine yung naging admiration mo sa kanya, and then yung feelings mo is real talaga. So, once na makita mo sa story o kaya in person na may iba na siyang kasama, hindi na ikaw, like, what? Para bang yung kanta ni Justin Bieber. Ano ulit yun? That should be me. That should be me. Hindi na. Maka-copyright tayo and, well, hindi pang cover yung boses ko. So anyway, may iba na siya. Kahit na masaya ka nang naka-move on sa buhay, nakalimutan mo na siya. Pero one day, nasa park ka, nasa mall, o hindi kaya nasa school, nakita mo yung pinalit sa'yo. Like, what? Iba pa rin talaga yung sakit nun eh, alam mo. Kasi nga, dati-rati kayo yung magkasamang ganon, diba? And wouldn't you know it, na darating yung araw na hindi na ikaw yung kasama niya, may iba na. Yung sinasabi ng karamihan na wala naman na kayo, nag-break na kayo, totoo, diba? Wala nang kayo. But at that point, hindi ka ba manunumbalik sa mga araw na dati-rati kayo din yung magkasama? Diba? Hindi naman instantly makakalimutan mo kaagad yung nangyari sa inyo, right? Yung mga memories nyo together, lalo na kung naging genuine yung feelings nyo to each other. It doesn't matter kahit lalaki ka man or babae. Feeling ko, once na makita mo yung ex-boyfriend mo or ex-girlfriend mo na may kasamang iba, may something na hurt pa din eh. Hindi man siya yung sobrang sakit talaga, pero like, what? Ngayon pa talaga, ngayon pang araw na to, ngayon ko pa kayo nakita, yung parang ganun. Mag-grocery ka lang sana, yung bang outfit of the day mo is hindi mo talaga pinaghandaan. Naka-pajama ka, naka-crocs, and then hoodie, hindi ka nga ata naghilamos eh sa araw na yon. Tapos, pagliko mo sa aisle 7, nakita mo sila na magka-holding hands,
very sweet. Siguro may date sila sa araw na yon and bumibili ng mga biscuits, inumin, mga chicherya, mga chocolates na sweet gaya ng pagmamahalan nila. Na dati-rate, ikaw yung nandun, kasama niya, wala na, may iba na siya. Kahit nga 1 month lang kayo naging together, iba pa rin talaga yung sakit nun eh. Once na makita mo na siyang nasa feeling ng iba. Feeling ko madaming makaka-relate dito, lalo na yung mag-ex na nasa same city or same barangay. Kasi nga sobrang liit lang din ng mundo. Lalo na yung mga events, mga concerts, panigurado, makikita at makikita mo siya doon. Wala ka nang magagawa. Kailangan mo lang tanggapin minsan and ipakita mong yung bang nakasmile ka pa rin, fake smile na tinatawag. O ikaw, wala ka man lang mararamdaman. So as a lalaki, ano yung gagawin mo pag nakita mo yung ex mo may kasama ng iba in person? For example, nasa mall ka ngayon, nakita mo siya. Nakita mo yung ipinalit niya sa'yo, magkasama sila. As a lalaki, feeling ko iba't ibang klase pa din eh. May mga matured, well, may mga hindi rin matured. Iba't ibang klase yan. Meron din naman talaga yung genuine pa rin yung feelings niya sa ex niya. Na masaya siya, na nakikita niyang masaya yung ex din niya. So, feeling ko nasa tao yan, nasa lalaki, kung kaya niya bang tanggapin yung pangyayari. Kasi wala ka naman nang magagawa at that point, right? May mga mababad trip siguro, uuwi na lang. How about as a girl? Paano din kaya nila iti-take yung ganong sitwasyon na nakita nila yung ex-boyfriend nila na kasama yung bago nilang girlfriend? Paano din kaya? Ano din kaya mararamdaman ng isang girl after niyang makita yung ex niya na kasama yung bago niyang girlfriend? Sweet sila, magka-holding hands, nasa mall, and then may shopping, nagpunta sa Zara or sa Ardeen. So, sa tingin ko, mapababae, mapalalaki man, is magiging affected. Hindi man yung sobra talaga. Hindi ko naman sinasabi na iiyak ka or magagalit after mong nakita yung ex mo na may kasamang iba. Pero sa akin, may something na, may something ka pa rin mararamdaman eh. Ewan ko lang. Ngayon, may mga tao din na manhid, kumbaga, na kahit makita nila yung ex nila na may kasamang iba, magka-holding hands, and then nagbebeso-beso, wala lang sa kanya. So, it's either siguro hindi niya minahal ng totoo yung taong to, or hindi kaya mas matured lang yung isipan niya na wala naman na kami, 'di ba? I think yun yung magandang approach. Hindi man kayo yung nagtagal and nakahanap man siya ng kapalit mo, dapat hindi pa rin mawala yung respect mo sa kanya. Hindi talaga kayo yung para sa isa't isa. And kailangan mo na lang tanggapin yun, mag-focus ka sa araw mo. I-enjoy mo na lang yung araw mo, i-distract mo yung sarili mo. Like for example, nakita mo sila sa mall. Ayan, i-treat mo na lang yung sarili mo, bili ka ng bagong shoes o kaya t-shirt na pwede mong gamitin, 'di ba? Pang forma para mas makahanap ka pa ng mas better sa ex mo. Ngayon, ano yung pinaka-worst place na makita mo yung ex mo na may kasamang iba? Yun! Ang gandang question yan ah. Para sa akin, yung nakita mo siya sa labas, sa mall, sa concert, sa events, kumbaga napaka-normal lang naman nun eh. Lalo na kung magka-same city kayo, 100% makikita at makikita mo pa rin siya. Lalo na kung hindi naman ganun kalaki yung city ninyo. So saan nga ba? Feeling ko kung nasa bakasyon ka, yung gusto mong mag-relax, gusto mong makapag-unwind, tapos makikita mo, andun din sila. Andun din yung ex mo, tsaka yung bago niya. Like for example, napagdesisyonan mong mag-Siargao kasama family mo o kaya friends. And guess what? Andun din yung ex mo, tsaka yung bago niya. Yung gusto mong makapag-relax lang sana, tapos makikita mo sila sa resort. At yung matindi nun, nasa exact hotel pa kayo. Doon pa kayo nag-book talaga. Like, wow. Siguro sa akin yun yung pinaka-worst place na makita mo yung ex mo kasama yung bago niya. Like, why? Pwede naman makita mo sila sa mall, sa sinehan, sa park. Bakit dito pa? Sa bakasyonan, 'di ba? Gusto mo lang makapag-create sana ng magandang memories. So ayun, wala. Maiisip at maiisip mo na siya. Tuwing mare-recall mo yung memories na yun na nasa Siargao ka, maiisip mong nandun din yung ex mo, right?
So para sa akin, yun yung isa sa mga pinaka-worst place para makita mo yung ex mo na kasama yung bago niya. Like, why? So, in conclusion, hindi magandang pakiramdam. Feeling ko may something na masakit dito sa bandang chest. Kapag nakikita mo yung ex mo na may kasamang iba, despite na nag-break up na kayo, feeling ko normal lang naman siya, lalo na kung minahal mo siya and genuine yung feelings mo sa kanya. And kailangan mo na lang tanggapin at the end of the day, nag-break na kayo, pwede mong ma-cherish yung memories na yon through, playback mo na lang dito sa isipan mo. Anyway, may rason nga kung bakit kayo nag-break, kung bakit hindi kayo nagkatuluyan, and siguro hindi talaga kayo yung para sa isa't isa. So, mag-move on ka na. So, hopefully soon na makita mo siya na may kasama siyang iba, mas genuine na yung feeling mo, batiin mo sila, mag-hi ka, support mo na lang sila. So anyway, dito na magtatapos ang ating walang kwentang usapan. Maganda yung topic natin, lalo na yung pinaka-worst na location para makita mo yung ex mo kasama yung bago niya. Maganda yon, but yeah, see you sa ating next na walang kwentang usapan. Andito pa rin tayo sa Calgary, Canada, and ang lamig. Mamanhid na yung kamay ko, but see you next time.